Sino na naman yung kausap mo? Kulang na lang mapunit yung bibig mo sa pagkakangiti. Si Divina po, Nay. Yung nobya mong OFW sa Hong Kong. Opo, Nay. Malapit na po siyang umuwi. Tatapusin na lang daw niya yung kontrata niya. Ano naman ang plano ninyo kapag umuwi na siya dito? Niyayaya ko na po siyang magpakasal kami. Ano? Hirap na nga tayo sa buhay. Magdadagdag ka pa ng isang palamunin dito sa bahay. Nay, hindi naman po magiging pabigat sa atin si Divina eh. Siguradong marami na siyang ipon. O di ba lagi niya nga akong pinadadala ng pera at siya rin yung bumili ng motor ko? Sigurado ka ba na hindi siya magiging pabigat sa atin? Oo naman, Nay. Kaya nga dito ko gustong tumira para maambunan ko rin kayo ng grasya. Di ba sabi mo tumutulong pa sa pamilya niya? Kung uuwi na siya dito, paano pa siya makakapagpadala sa kanila? Tapos na ng pag-aaral ang mga kapatid niya. Kaya sigurado ako na marami na siyang ipon. Nabanggit niya kasi sa akin dati na mag-iipon na siya para sa sarili niya. Nako! Siguruhin mo lang talaga, Gilbert, na hindi problema yung balak mong pag-aasawa. Oo naman, Nay. Imbis na kasi magtrabaho ka, umasa ka na lang sa nobya mo. Ang hirap naman po kasi maghanap ng trabaho ngayon eh. Paano? Mapili ka sa trabaho. Pwede naman ako hindi na magtrabaho dahil nandyan naman si Divina. Siya magbibigay ng buhay na gusto ko. Karma talaga ang sisingil sa lahat ng kasamaan ng ugali at gawain ng isang tao. Kung ano ang tinanim sa kapwa, yun din ang aanihin. Magandang araw sa iyo, Miss Gwen. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Divina. 40 anyos ang edad sa kasalukuyan. Dati po akong OFW sa Hong Kong. Dahil sa hirap ng buhay namin noon, napilitan akong pumunta sa ibang bansa sa murang edad. 17 taon din po ako nagtrabaho at nung 35 anyos na ako, naisipan ko nang umuwi para makasama ko na ang boyfriend ko. Doon po nagsimula ang kalbaryo ko na siyang ibabahagi ko sa inyong channel. Ha? Akala ko ba pag uwi mo dito, tutuloy na tayo sa atin? Inaasahan ka pa naman ng pamilya ko. Kailangan ko rin syempre magpakita kay na Itay. Ipapadala ko na lang yung pasalubong ko sa'yo para sa pamilya mo. Mas okay sana kung kasama na kita. Gilbert, pasensya ka na kung hindi kita mapagbibigyan Kailangan ko rin kasing kausapin si Itay Magpapaalam na rin ako sa kanya sa plano kong pagsama sa'yo. Sige na nga. Habang buhay naman tayo magsasama pagkatapos Ay, siya nga pala. Kapag nakausap ko na si Itay, pwede bang humarap ka naman sa kanya? Oo naman. Sabihan mo lang ako kung kailan ako pupunta sa bahay niyo. Ay, hindi ako makapaniwala na nakauwi na ako. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap ko na magkaroon ng sariling pamilya. Ang laki rin ang sakripisyo mo sa pagtatrabaho sa ibang bansa, no? Dapat lang siguro na bumawi naman sa iyo mga kapatid mo. Hindi naman ako naghihintay ng kapalit sa mga ginawa ko. Sapat nang makita ko silang nasa maayos na kalagayan. Sa inyong 5 magkakapatid, ikaw lang ang hindi nakapag-aral. Wala namang masama kung magkukusa sila na bigyan ka. Kung magkukusa sila, edi tatanggapin ko. Kailan ka nga pala uwi sa inyo? Bukas na ng umaga ako uuwi sa amin. Alam ba nila na umuwi ka na? Hindi. Gusto ko silang sorpresahin. Kung ganun, mag-shopping na tayo ngayon. Ha? Di ba may binigay naman akong mga pasalubong na damit sa'yo? Iba naman yun At saka, kumain na rin tayo sa isang mamahaling restaurant. Hindi pa ako nakakakain dun sa mga ganun Sige ba, gumayak na tayo? Si Gilbert ang sumundo sa akin sa airport at pagkatapos nag-check-in kami sa isang motel. 2 gabi na kami doon at bukas nga balak ko munang umuwi sa amin. Habang namimili kami sa isang mall, naalala ko kung paano kami nagkakilala ni Gilbert.
Nakilala ko lang siya sa Facebook at nagkapalagayan na kami agad ng loob. Habang magka-chat kami, nalaman ko na sa iisang barangay lang pala kami. Ibang barangay nga lang siya. Sa 2 beses kong pag-uwi, lagi kami nagkikita. Walang alam ang pamilya ko tungkol sa kanya. Dahil natatakot ako na tutulan nila yon. Dahil nag-aaral pa kasi ang bunso kong kapatid noon. Ngayong tapos na ang obligasyon ko sa pamilya namin, panahon na para sariling kaligayahan ko naman ang harapin ko. Ginulat mo naman ako sa bigla mong pagdating. Alam ba ng mga kapatid mo na uuwi ka? Hindi po. Gusto ko kasi kayong sorpresahin eh. Nasurpresa mo nga ako eh. Sigurado magugulat din ang mga kapatid mo. Ito nga po palang mga pasalubong ko. Pasensya na kayo kung konti lang ang dala ko, Tay ah. Ayos lang, Iha. Ang importante naman ay nandito ka. Tay, nasan po si Tia Maring? Mamaya pa siya uuwi. Nasa palengke pa siya eh. Hindi ko nga pala nabanggit sa'yo. May pwesto na kami roon. Aba, maganda po yun. Pinilit ko talaga magkaroon. Dahil ayoko naman na lagi na lang kaming nakaasa sa'yo. May sarili ka namang buhay eh. Salamat po, Tay, at nauunawaan niyo ako. Kahit na hindi ka nagsasalita, anak, alam ko naman na napapagod ko na sa pagtulong din sa amin. Hindi naman po. Masaya ako na makatulong sa inyo. 1 buwan ka ba ulit magbabakasyon dito sa atin? Tay, hindi na po ako babalik sa Hong Kong. Bakit naman? Tay, meron po akong sasabihin sa inyo. Ano yun? May balak na po akong mag-asawa. May nobyo ka pala? Saan mo naman siya nakilala? Sa Facebook lang po kami nagkakilala. Balak ko sana siyang papuntahin dito para makilala ninyo. Sige, papuntahin mo siya rito sa atin. Tatawagan ko po siya mamaya para sabihin na pumayag na kayo. Gabi na nang dumating ang mga kapatid ko galing sa trabaho. Ganon din ang madrasta naming si Tia Maring. Nung una masaya pa sila habang pinamimigay ko ang mga pasalubong ko sa kanila. Pero bigla silang nanahimik pagkatapos kong sabihin ang plano kong pag-aasawa. Lahat sila biglang nawala ang saya sa mukha nila. At para bang masamang balita ang sinabi ko. Hindi nakatiis na basta na lang manahimik ni Tia Maring. Balak mo na mag-asawa? Paano naman kami? Basta mo na lang tatalikuran. Ano ang ibig niyong sabihin na paano kayo? Matanda na ang tatay mo. Hindi mo pa nga naipapagawa tong bahay natin eh. Hayaan niyo na lang na ang mga kapatid ko ang magpagawa ng bahay na ito. Total, nagawa ko naman silang pagtapusin ng pag-aaral eh. Bakit ba kasi kung kailan 35 ka na, tsaka mo naman naisip na mag-asawa pa? Ibig bang sabihin yan wala ka nang balak na bumalik sa Hong Kong? Inaasahan pa naman namin na kami naman ng tatay mo ang susuportahan mo. Gusto ko naman pong harapin ang sarili kong buhay. Sapat na siguro ang naitulong ko sa inyo. Hindi pa sapat yun. Ang kapal naman ng mukha nyo para sabihin yan. Baka nakakalimutan ninyo. Madrasta lang namin kayo. Wala akong obligasyon sa inyo. Baka nakakalimutan mo ako ang nag-alaga sa mga kapatid mo. At ako naman ang maagang naghanap buhay noon para maibigay ang mga kailangan nila. Maring, hayaan mo na si Divina kung yun ang plano niya. Nasa hustong gulang na naman siya Yun na nga Kung kailan siya tumanda, tsaka naman kumerengkeng. Tia Maring, ngayon lang ako nagmahal dahil mas pinili ko noon na tumulong sa pamilyang to. Dapat lang naman na unahin mo ang pamilyang to dahil panganay ka. Hindi ka ba talaga titigil, Maring? Dapat yung anak mo ang pagsabihan mo. Binigyan ko na ng basbas si Divina para gawin ang gusto niya. Kinunsinti mo pa talaga.
Sino na ang titingin sa atin ngayon, ha? Hindi mo naman pwedeng asahan ng iba mo pang anak dahil may sarili silang buhay. Kung ganun, ako walang sariling buhay. May mga tinapos ang mga kapatid mo. Tama lang na unahin nila ang mga karir nila. Puro na lang ba sila ang mahalaga, ha? Paano naman ako? Ang sarili kong kaligayahan, baliwala lang ba yun sa inyo? Maring, huwag ka na magsalita ng kahit na ano kung ayaw mo mag-away tayong dalawa. Oo na, bahala na nga kayong mag-ama. Makaalis na nga muna. Nagpasensya mo na lamang tiyahin mo, anak. Bakit ba ganun siya magsalita? Pati yung mga kapatid ko, basta na lang umalis. Ayaw ba nilang mag-asawa ako? Buong akala kasi nila hindi ka na talaga mag-aasawa. Huwag mo na lamang silang pansinin. Nasabi mo na ba sa nobyo mo na gusto ko siyang makilala? Opo, Tay. Bukas po pupunta siya rito. Huwag ka na malungkot. Dapat maging masaya ka. Siguro po, magiging masaya lang ako kapag wala na ako rito. Hindi ko maitago kay Itay ang tampong nararamdaman ko. Akala ko pa naman makakakuha ko ng suporta mula sa kanila. Pati ang mga kapatid ko hindi na ako kinakausap. Ni hindi man lang nagpasalamat sa mga dala kong pasalubong. Kinabukasan kahit nasa bahay lang ang mga kapatid ko, hindi man lang sila humarap kay Gilbert. Ako tuloy ang nahihiya sa nobyo ko. Ano nga palang trabaho mo, iho? Sa ngayon po wala. Pero naghahanap naman po ako. Kung ganun paano mo bubuhay ng anak ko kung wala ka namang trabaho? Maghahanap naman po ako baka bago po kami magsama, meron na ako makita. Meron na ba kayong petsa ng kasal? Hindi pa po namin napag-uusapan ng kasal Ang plano po namin, magsama na muna. At saka na po yung kasal, mag-iipon muna kami. Sabi ng anak ko 37 ka na raw. Baka naman kaya ayaw mong pakasalan ng anak ko dahil may asawa ka na. Naku, Tay, wala po akong asawa kahit puntahan niyo pa ako sa amin at pagtanong niyo ang pangalan ko. Gusto ko lamang kasing makasiguro na magiging maayos ang lagay ng anak ko sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Gagawin kong reyna ang anak niyo. Saan niyo naman balak tumira ni Divina? Siyempre sa bahay namin, sampa po ba? Pero kung gusto niyo, pwedeng dito na lang sa bahay niyo. Si Divina naman yata ang nagpundar ng bahay na to Hindi kayo pwede rito. Kasi naman marami na kaming nakatira dito. Ha? Ganun ba? Biro lang naman po yun sa akin. Nandito na pala si Divina. Maiwan ko na muna kayo, ha? Ikaw na munang bahala sa nobyo mo, anak. May gagawin lamang ako sandali. Opo, Tay. Tara na muna sa kusina. May hinanda akong pagkain. Ay, salamat. Kanina pa nga ako nagugutom Napagod ako sa pakikipag-usap sa tatay mo. Di ba sabi ko sa'yo, mabait si Itay? Oo, mabait nga. Para nga lang investigador kung magtanong. Ganun lang talaga yun. Gusto ka lang din niyang kilalanin. Di sana, nagdala na lang ako ng resume ko. Kumain ka na nga lang muna. Bakit nga pala hindi mo pinakilala ang mga kapatid mo sa akin? Wag mo na lang silang pansinin. Tsaka yung babae mong kapatid kanina, ang sama makatingin parang nananantya. Ganun lang talaga yun si Kat. Parang suplada. Anong parang? Suplada talaga. Kung kapatid ko yun, hindi yun uubra sa akin. Huwag kang maingay dyan. Baka marinig ka nila. Pasensya ka na Dala lang siguro to ng gutom. Kumain ka lang dyan, ha? Kailan ka nga pala sasama sa akin? Ayos na naman sa tatay mo Kahit anong oras pwede na. Ayoko na rin kasi dito Hindi na ulit kinausap ni Itay si Gilbert bago siya umalis. Hinatid ko na lang ang nobyo ko sa labas hanggang makasakay siya ng motor. Papasok na ako ulit sa bahay nang marinig ko ang isa kong kapatid na isa na ngayong manager na hindi man lang daw ako pumili ng mapapangasawa.
Sabi rin ng kapatid kong lalaki na isa ng engineer. Palibasa hindi ako nakapagtapos kaya kasimbaba ko lang ang hinanap ko. Sinang-ayunan din yun ng iba ko pang kapatid. Pasensya na kayo kung hindi ako nakatapos dahil inuna ko kayong tulungan. Oh, bakit bigla kayong nanahimik dyan? Bakit hindi niyo ulitin ngayon yung mga sinabi ninyo kay Gilbert? Divina, anak. Kahit ako hindi ako sangayon sa lalaking yun eh. Nararamdaman ko na hindi ka mapapabuti sa kanya. Pati ba naman kayo, Tay? Sumasang-ayon sa kanila? Mas kilala ko si Gilbert kesa sa inyo. Huwag niyo sana siyang husgahan agad. Para ka namang atat na mag-asawa niyan eh. Sa paraan pa ng pagsasalita niya parang laking kanto. Wow, Nathan. Akala mo naman hindi mo naranasan na lumaki sa kalye. Ang taas naman yata ng tingin mo sa sarili mo. At least ako merong ipagyayabang. Siya ba, meron? Huwag mo sanang kalilimutan na dahil sa akin, kaya ka nandyan sa kinalalagyan mo. Huwag mo akong sumbatan, ate. Dahil ikaw may gusto na pag-aralin kami. Wala ka talagang utang na loob. Kayong lahat. Imbis na magpasalamat kayo, yan pa ang igaganti nyo sa akin. Dapat kasi hindi ka na lang umuwi kung mag-aasawa ka rin lang ng tambay. Tapos na naman ang obligasyon ko sa inyo Kaya tama lang na sarili ko naman ang intindihin ko. Hindi mo man lang inisip ang itay natin? Matanda na siya. Sana kung wala ka ng balak na bumalik sa Hong Kong, dumito ka na lang sa bahay. Ano bang tingin nyo sa akin, Habang buhay na lang natutulungan ko kayo? Ganyan ba ang tingin nyo sa aking lahat? Nathan, tama na yan. Hindi ko gusto ang sinasabi mo. Mabuti pa iwan niyo na muna kami ng ate niyo. Tama lang pala na magdesisyon ako na sumama na kay Gilbert. Pagpasensyahan mo na mga kapatid mo, anak. Inaamin ko na malaki na nga ang inilaki ng mga ulo nila mula na magkaroon sila ng mga trabaho. Isa-isa na nga sila nagpapaalam sa akin na magsosolo na sila sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha! Hindi man lang muna sila tumulong sa inyo. Anak, huwag mo sanang idahilan ng mga ginagawa ng mga kapatid mo para sumama kay Gilbert. Masama talaga ang kutob ko sa lalaking yun eh. Pasensya na kayo, Tay. Pero hindi nyo na po mababago ang isip ko. Anak, huwag sanang matigas ang ulo mo. Tingin ko gagamitin ka lamang niya para hututan ng pera. May tiwala po ako kay Gilbert. Hindi niya gagawin sa akin yan. Kung sasama ka sa kanya, itatakwil kita bilang anak. Sige po, itakwil nyo na lang ako. Total naman, nakita ko na ang tunay na ugali ni Tia Maring at ng mga kapatid ko. Pamilya mo pa rin kami. Kapag may masamang nangyari sa'yo, sigurado na sa amin ka rin tatakbo. Sinisiguro ko po na hindi ako lalapit sa inyo. Kung kailan ka naman tumanda tsaka naman naging matigas ang ulo mo. Oh, kayo naman, Tay. Kailangan nyo lang ako dahil may napapakinabangan kayo sa akin. Sana naman huwag mong pagsisihan ang gagawin mo. Buong buhay ko, puro na lang kayo ang inintindi ko. Ngayon lang ako magiging masaya. Sana naman, wag lang mga kapatid ko ang suportahan ninyo. Pati sana ako. Ngayon lang naman ako humiling sa inyo ng ganito Hindi ko maiwasang mailang sa mismong bahay na binili ko. Luma na nga talaga ito at kailangan na rin pinturahan ng bago. Matagal nang nakatapos at nakapagtrabaho ang sumunod sa akin na si Lynn pero hindi man lang naisip na ipaayos ang bahay namin. Samantalang nakikita ko sa Facebook niya na kung saan-saan siya nakakarating. Halos nalibot na niya ang buong Pilipinas. Samantalang ako sa ibang bansa noon, dun lang ako sa 4 na sulok ng apartment ng amo ko. Hindi rin ako sumasabay sa kanila sa pagkain. Sa isang iglap para akong naging estranghero sa sarili kong pamilya. Naiiyak na lang ako ng mga oras na yon. Habang naririnig ko na nagtatawanan ng mga kapatid ko. Hindi ka na ba talaga papipigil? Hindi na po, Tay. Kaya nga po inaayos ko na ang mga gamit ko Bukas po susunduin na ako ni Gilbert dito.
Kinausap ko ang mga kapatid mo. Kung hindi ka nila kayang irespeto, mabuti pa ngayon pa lamang bumukod na sila. Wala pa naman po silang sariling pamilya. Hindi naman siguro kalabisan kung hihingi kayo sa kanila ng suporta. Hindi ko na po kasi magagawa yan ngayon eh. Ayoko silang obligahin. Bahala silang magkusang magbigay. Iba na kasi mag-isip ang mga kabataan ngayon. Ayokong isipin na nasayang lang ang pagsasakripisyo ko. Hindi na sayang ang ginawa mo. Dahil na ipakita mo na mabuti kang anak at kapatid. Kung ganun, bakit parang hindi po sapat ang mga nagawa ko? Bakit ganun ang mga kapatid ko at si Tia Maring? Pinagsabihan ko na rin ang tiyahin mo. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka na munang sumama kay Gilbert. Siguro, gusto nyo ring bumalik ako sa Hong Kong. Anak, hindi yun ang dahilan ko. Ano ba kasi nakita mo sa lalaking yun at gano'n na lamang ang pagkahumaling mo sa kanya? Mahal ko po siya, Tay. Kahit hindi kami nagkikita, siya yung lagi kong kausap kapag malungkot ako, kapag may sakit ako sa ibang bansa. Gusto ko man kasing tumawag sa inyo ng mga kapatid ko. Lagi naman kayong busy. Naaalala nyo lang ako kapag may kailangan kayo. Patawarin mo ako, anak. Alam ko na malaki ang pagkukulang ko sa iyo. Tapos naman na po yun. Kalimutan na lang natin. Sige. Papayagan na kitang sumama kay Gilbert. Pero hayaan mo na dalawin kita ron. Pwede ba? Oo naman po. Wala namang magiging problema kay Gilbert. Anak, patawarin mo rin sana ako kung ikaw ang umako ng mga obligasyon ko sa mga kapatid mo. Gaya ng sabi ng kapatid ko, ginusto ko naman po yun. Hindi ko lang inaasahan na tataas ang tingin ng mga kapatid ko sa sarili nila. Matatauhan din na ba ngayon? Tay, wag na po kayong malungkot. Dadalawin ko naman kayo rito eh. Kararating mo lang kasi dito sa atin eh. Aalis ka na naman. Aalis man po ako, hindi para magtrabaho sa ibang bansa, kundi sasama sa taong mahal ko. Kahit tagasama ko ng loob ng Tia Maring mo, pwede ka bang magpaalam sa kanya bago ka umalis bukas? Oo naman po. May respeto pa rin po ako sa kanya. Salamat, anak. Kinabukasan, kahit ilang gabi na akong walang tulog, maaga pa rin akong gumising. Sinabi ko rin kay Gilbert na maaga na lang niya akong sunduin dito sa bahay namin. Maayos naman ako nagpaalam kay Tia Maring. Tanging-tango lang ang naging tugon niya. Noon pa hindi na ako naging malapit sa kanya di gaya ng mga kapatid ko. 1 taon pa lang kasi sila nung nagsasama ni Itay nung pumunta ako sa ibang bansa. Nang dumating si Gilbert, masinsinan muna siyang kinausap ni Itay. Hinayaan ko na lang muna sila. Ikaw na sana ang bahala sa anak ko. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Oo naman po, Tay. Makakaasa kayo sa akin. Mahal ko ang anak ko at ayoko maging hadlang sa kaligayahan niya. Kaya pumayag na rin ako sumama sa sayo. Ganyan naman talaga ang mga magulang eh. Gagawin kung anong magpapasaya sa mga anak. Dadalawin ko rin sa inyo para malaman ang kalagayan niya. Sana naman sa pagpunta ko may trabaho ka na. Huwag kayong mag-alala. Naghahanap na ako. Mabuti naman. Gusto ko rin makilala ang pamilya mo. Naku, abala mga ngayon sa trabaho. Lalo na si Inay. Baka hindi kayo maharap nun. Hindi naman siguro kalabisan kung maglalaan sila ng oras para makaharap po sila. Sasabihin ko po sa kanila. Tay, tapos na po ba kayong mag-usap? Tapos na, anak. Mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Motor pa naman ang gamit nyo. Opo, Tay. Mag-iingat din kayo rito, ah. Aalis na po kami, Tay. Madilim ang langit. Baka mamaya abutan tayo ng ulan. Buti pumasok na sa loob ang Itay mo. Akin na yung gamit mo. Lalagay ko dito sa likuran. May sinabi ba sa'yo si Itay? Wala yatang tiwala sa akin ng tatay mo eh. Pagpasensyahan mo na lang, ah. Nag-aalala lang naman siya sa akin eh.
Gusto pa niyang pumunta sa bahay namin. Wala naman akong nakikitang masama ron ah. Hindi kasi maganda ang bahay namin. Nahihiya lang ako. Hindi naman tumitingin sa bahay si Itay, kundi sa mga taong nakatira dito. Iba kasi yung pananalita niya. Parang may pagbabanta. Ganun lang talaga magsalita si Itay, pero mabait yun. Oo na. Tara na nga. Baka abutan pa tayo ng ulan sa daan. Sa shortcut na lang tayo duman. Di ba nakakatakot dumaan doon? Paano nakakatakot? Hindi mo ba naririnig ang kwento sa lugar na yon noon pa? Nagpapapaniwala ka naman sa kwento-kwento. Tsaka araw na araw eh. Siguro delikadong dumaan doon kapag gabi dahil walang poste ng ilaw. Ay, sige na. Sumakay ka na. Sa shortcut na kinatatakutan nga ng mga taga ron kami dumaan. Habang daan, wala kaming nakakasalubong na motorista. Madilim na rin ang langit. Kaya nagdagdag lang yun ng nakakatakot na aura sa lugar. Panay dasal ko sa isip na sana makalabas na kami doon. Pumikit na lang ako at mahigpit na yumakap kay Gilbert. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makarating na kami sa kanila. Doon na rin nagsimula ang pagpatak ng ulan. Wala pa rin ng mga oras na yun ng mga magulang ni Gilbert. Kanina ba habang nasa shortcut tayo, wala ka ba naramdaman na kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Bigla kasing bumigat yung motor kanina eh. Kaya bumagal ang takbo natin. Akala ko naman, sinadya mong bagalan dahil sa malubak yung daan. Nagsimula lang yun sa lugar kung saan ang sinasabi nilang nasunog na kubo. Gilbert, sa tingin mo kaya may kababalaghan na nangyari sa atin kanina? Hindi ko alam eh. Baka guni-guni ko lang yun. Totoo kaya ang kwento sa lugar na yun? Yung tungkol sa mangkukulam na sinunog ng mga tao kasama ng kubo. Oo, na baka nandun pa ang kaluluwa niya. Hindi ko alam eh. Wala naman kasi magpatotoo. Kahit ang mga magulang ko, hindi rin nakakasiguro kung totoo nga ba ang kwento na yun o gawa-gawa lang. Ayoko na ulit dumaan dun. Ako rin. Ayoko na rin dumaan sa lugar na yun. Di bali nang mapalayo tayo ng daan. Ikaw naman kasi ang mapilit na mag-shortcut tayo eh. Malay ko ba naman na makakaramdaman ako ng kakaiba dun? Yun din kasi yung unang beses na dumaan ako sa lugar na yun eh. Malakas ang loob ko kasi kasama naman kita. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Kinikilabutan ako eh. Mabuti pa nga. Anong oras kaya darating ang mga magulang mo? Kung hindi mamayang hapon, malamang gabihin na sila sa pag-uwi. Depende kasi kung mauubos agad ang kalakal nila sa pundahan. Kinakabahan ako. Magustuhan kaya nila ako? Ngayon mo pa talaga yan tinanong kung kailan nandito ka na. Huwag kang kabahan. Mabait naman ang mga magulang ko eh. Ano nga pala ang sinabi nila sa mga pasalubong ko? Ayos lang naman. Aayusin ko na muna ang mga damit ko. O sige, ikaw na rin pala magluto ng hapunan mamaya para matuwa agad sa'yo si inay. Hindi ko lang inayos sa mga damit ko sa nag-iisang cabinet sa kwarto ni Gilbert. Nilinis ko na rin yun at ang sala ng bahay habang abala siya sa pagsa-cellphone. Pagdating naman nung hapon, naghanda na ako ng hapunan namin. Katatapos ko lang magluto nang dumating ang nanay ni Gilbert na nagbubunga nga. Pambihira naman! Wala nang maitulong sa bahay. Puro pa talaga alak ang gustong atupagin. Kaya minamalas ang buhay natin eh. Ano na naman ba ang kinagagalit nyo, Nay? Paano ang tatay mo? Ayun, dumaan na naman sa mga nagiinuman. Ang takaw niya talaga sa alak. Hindi na kayo nasanay kay Itay. Hayaan nyo na lang siya. Kapag nagkasakit siya, sino na naman ang mapeperwisyo? Ako na naman. Ganun na si Itay noon pa. Hindi na yung magbabago. Kumakampi ka pa sa kanya dahil pareho lang kayo. Lasenggero na, pareho pang batugan. Nay naman. Bakit tinamaan ka? Dahil totoong sinasabi ko. Nay, kasama ko na nga po pala si Divina.
Mahal, labas ka muna dyan sa kwarto. Nagdagdag ka pa talaga ng isa pang pabigat. Nandito na si inay. Magandang gabi po, Nay. Ikaw pala ang ikinukwento nitong anak ko. Opo, kumusta po kayo? Ito, hindi maganda ang buong maghapon. Pagod na nga sa paghahanap buhay, konsumido pa sa asawa. Baka po gutom na kayo. Nakapagluto na ako ng hapunan. Mabuti naman at may pakinabang ka rin pala. Sige na, maghain ka na. Ay, sige po. Maganda naman pala ang nobya mo. Kaya lang, magkakaanak pa ba yan? Sabi mo'y 35 na. Oo naman. Tara na nga sa kusina. Marami ba siyang sinaing? Alam mo naman na kahit may kanya-kanya ng bahay ang mga kapatid mo, dito pa rin sila kumakain. Ay, hindi ko nasabi. Mamaya, sasabihin ko na magsayang ulit siya. Pambihira ka talaga. Araw-araw na nating ginagawa, nakakalimutan mo pa rin. Hindi naman kasi ako nagsaing. Anong niluto niyang ulam? Bumili siya ng manok kanina at inadobo niya. Talaga? Hay sa wakas, makakakain rin ng masarap na ulam. Nagsaing ulit ako pagkatapos naming maghapunan para sa mga kapatid at pamangkin ni Gilbert. Noon ko lang nalaman na kahit mga pamilyado na, umaasa pa rin kay Nanay Luisa ang mga yon. Dahil hindi permanente ang trabaho nila. Nakilala ko rin silang lahat ng gabing yun. Si Gilbert ang panganay sa 4 na magkakapatid na puro mga lalaki. Nasa 7 din ng mga bata na halos magkakasing edad na anak ng mga kapatid niya. Mabuti, ayos lang sa mga magulang mo na dito pa rin sila nakikikain. Wala rin naman sila magagawa eh. Hindi rin naman matiis ni inay yung mga apo niya. Kung sabagay, pero dapat, wag na muna nilang dagdagan ng mga anak nila. Wala naman palang permanenteng trabaho ang mga kapatid mo eh. Wala lang silang pakialaman. Nagmamalasakit lang naman ako eh. Wag mo. Problema na nila yun. Ayaw nilang maghanap ng matinong trabaho eh. Paano nga pala yan? Wala nang bigas sa lalagyan. Wala na tayong pangsaing bukas ng umaga. Baka naman meron ka dyang pera. Ikaw na muna ang bumili. Baka bungangaan na naman ako ni inay kung hihingi ako sa kanya. O sige, samahan mo ako sa palengke bukas. Bibili na ako ng 1 sako para matagal maubos. Sigurado na ikaw na magiging paborito ni inay na manugang niya. Pero kailangan mo pa ring makahanap na ng trabaho para tulungan tayo sa gastusin dito sa bahay. Oo na. Naghahanap na nga ako ng trabaho eh. Huwag mo naman akong kulitin. Nagpapaalala lang naman ako sa'yo. Mahirap kasi kung mauubos ang ipon ko tapos wala ka pang trabaho. Tsaka gusto ko sanang bumukod tayo. Bakit pa tayo bubukod? Mga magulang ko lang naman ang nakatira dito sa bahay. Oo nga. Kaya lang, ang dami nating kumakain dito sa bahay niyo eh. Huwag mong sabihin na pinagdadamutan mo na agad ang pamilya ko. Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, gusto kong magkaroon tayo ng sariling bahay. Mangyayari yan pero hindi muna sa ngayon. Tiis-tiis lang muna tayo, ha? O sige, hindi naman ako nagmamadali eh. Mabuti pa, matulog ka na. Aalis ka? Pupuntahan ko lang ang tropa ko. Huwag mo na ako hintayin, ha? Sandali lang. Pambihira naman. Iniwan talaga niya ako sa unang gabi ko rito sa bahay nila. Nahiga na lang ako kahit hindi pa ako dalawin ng antok. Hinintay ko pa rin ang pag-uwi ni Gilbert. Pero maghahating gabi na wala pa rin siya. Hanggang sa nakatulog na ako. Tilaok na manok ang nagpagising sa akin. Paglingon ko katabi ko na si Gilbert at amoy alak siya. Bumangon na lang ako at pumunta sa kusina. Nakapagpainit na ako ng tubig nang makita kong wala ng asukal at kape. Samantalang kabibili ko lang kahapon.
Napilitan na lang akong bumili sa tindahan ng nasa pack lang. Nagkakape at kumakain ako ng tinapay ng magising na si Nanay Luisa. Anong almusal natin? Bumili po ako ng pandesal at kape. Hindi ka ba nagsaing? Aba, papasok ang mga apo ko sa eskwelahan. Wala na po kasing bigas sa lalagyan eh. Eh di sana, bumili ka na lang muna sa tindahan. Anong babaunin ng mga apo ko niyan? Maya-maya nandito na sila. Pasensya na po, hindi ko alam. Wala naman po kasing nababanggit si Gilbert eh. Tapos ang kaunti pa ng pandesal na binili mo. Alam mong marami tayo eh. Ano ba yan, Nay? Bakit ang aga-agang ingay-ingay naman nyo? Eh paano itong si Divina? Hindi man lang bumili ng bigas para may masaing. Tapos ang kaunti pa ng pandesal na binili. Hoy, pupunta naman kami ng palengke mamaya para bumili ng bigas eh. Sa tindahan na muna kayo bumili. Akin ang pambili. Ha? Ay, Divina, bigyan mo muna ng pera si Inay. Ay, ito po ang pera, Nay. Imbis na nakapagluto na sana kanina eh. Maya-maya nandito na ang mga bata. Dapat pala, nakabili na ng bigas kagabi. Para pa namang Armalite ang bunganga ni Inay. Ang ingay. Gilbert, kailangan ba pati pagkain ng mga pamangkin mo? Ako ang sasagot. Ngayon lang naman eh. Wala sigurong kita si Inay kahapon. Alam ko kasi nagbabayad pa siya ng utang. Nag-almusal ka na para makapunta na tayo sa palengke. Ay, mabuti pa nga. Hindi na rin naman ako makakatulog. Ito na ang kape mo. Oh, bakit parang naiiyak ka dyan? Hindi lang siguro ako sanay na pinagsasalitaan ng ganun. Masyado ka naman sensitive, para yun lang eh. Masasanay ka rin kay Inay. Para nga magkasundo kayo, sundin mo na lang siya. Ano pa nga bang ginagawa ko? Ganito talaga kapag may asawa na. Kailangan mo makisama sa pamilya ko. Ganon din ako sa pamilya mo. Hindi pa lang siguro ako sanay sa ganitong buhay. Oh, nandyan na si Inay. Pakitulungan mo na lang siya sa pagluluto, ha? Ako na rin ang nagsaing at tagluto ng ulam na babaunin ng mga pamangkin ni Gilbert. Ako na rin ang nag-asikaso sa almusal nila. Dahil si Nanay Luisa pumasok na ulit sa kwarto nila. Tanghali na nang makaalis kami papuntang palengke. Marami rin ang napamili ko ng araw na yun. Sa palagay ko naman tatagal na yun ng 2 linggo sa amin. Nasaan si Divina? Nasa likod, nasa may poso, naglalaban ng damit namin. Sa susunod, ipasama mo na ang mga damit namin ng tatay mo para isahang paglalaban na lang. O sige, sasabihin ko po sa kanya. Hulog talaga ng langit ang asawa mo. Araw-araw laging masarap ang ulam natin. Kaya dapat maging mabait kayo sa kanya. Mas may pakinabang naman siya kaysa sa iba niyong manugang eh. Oo na. Tsaka, bilib din naman ako sa lakas niya. Sanay na sanay sa gawaing bahay eh. Parang hindi napapagod. Ang tagal niya kasi naging DH eh. Baka nga kahit tulog, kumikilos siya. Kailan ba siya ulit babalik sa Hong Kong? Ayaw na nga niyang bumalik eh. Ano? Paano kapag naubos na ang ipon niya? Huwag mong sabihin na ako ang aako sa kanya. Dapat kumbinsihin mo siya na magtrabaho ulit sa Hong Kong. Kukumbinsihin ko naman talaga siya para kapag nandun na siya ulit, sa akin na siya magpapadala. Lahat tayo makikinabang sa pera niya. Ang galing mo talaga, anak. Tama ka nga sa sinabi mo. Si Divina ang mag-aahon sa atin sa hirap. Kaya nga, bakit pa ako magtatrabaho kung meron namang gagawa nung para sa akin? Kapag nagkataon, hindi ko na kailangan magtinda sa pundahan. Mararanasan ko na rin ang maginhawang buhay. May papaayos na rin natin itong bahay na to. Oo nga. Kung hindi pa ito maipagagawa, sigurado na kapag dumating ang bagyo, wasak ito. Konting tiis na lang, Nay. Matutupad din ang mga pangarap natin. Maiba ako, anak. Magkano pa kaya ang pera ni Divina? Ha? Hindi ko po alam eh. Ang importante, kapag humihingi ako, meron siya na ibibigay sa akin.
Gusto ko sanang bilhan ng mga damit at laruan ng mga pamangkin mo. Hingan mo naman ako sa kanya. O sige, Nay. Hihingi ako sa kanya mamaya. Sigurado na matutuwa ang mga apo ko nito. Hindi man lang kasi mabilhan ng mga magulang ng bagong damit eh. Anong pambibili nila? Mga wala namang regular na trabaho yun. Mga nagsipag-asawa pa kasi hindi naman pala kayang bumuhay ng pamilya. Ayaw kasi nilang gumaya sa akin Madiskarte sa buhay. Turuan mo kasi ang mga kapatid mo ng tamang diskarte sa buhay. Pagkatapos kong magsampay, nagluto naman ako ng tanghalian namin. Naisip ko wala rin pinagkaiba ang ginagawa ko dito sa Hong Kong. Pati kasi ang pag-aasikaso sa mga pamangkin ni Gilbert, ako na rin ang gumagawa. Sinabi ko na lang sa sarili ko na ganun talaga ang nakikisama. 3 buwan na rin ako sa kanila nang dumalaw si Itay. Mangiyak-ngiyak pa nga ako na sinalubong siya. Tay, akala ko po hindi na ninyo ako dadalawin eh. Hinihintay nga rin kitang dalawin mo ko eh. Pasensya na po kayo, Tay ah. Marami lang akong ginagawa. Tsaka naiilang na rin akong bumalik sa bahay ninyo. Anak, bahay mo yun. Nakalimutan mo na ba na ikaw nagpagawa nun? Para po sa inyo yun. Ito na ang bahay ko. Ikaw lang yata mag-isa rito. Opo, nasa kabilang bayan po kasi si Gilbert kasama ng mga magulang para po kumuha ng kalakal. Siya nga pala, ikakasal lang kapatid mong si Lina. Gusto niyang pumunta ka. Baka naman po kayo lang ang may gusto na pumunta ako. Kung iimbitahin niya ako, sana siya mismo ang nagsabi sa akin. Paano kasi nahihiya siya sa'yo? Napag-isip-isip niya kasi na mali siya. Kailan po ba siya ikakasal? 3 buwan mula ngayon. Sana pumunta ka. Alang-alang sa kapatid mo. Opo, pupunta ako. Teka, parang pumayat ka yata ngayon. Medyo nanibago lang po kasi ako sa mga pagkain. Pero okay lang po ako. Anak, kapag may kailangan ka, huwag ka mahihiya magsabi ha. Nakausap ko na rin ang mga kapatid mo. Sabi nila, wag ka na raw babalik sa Hong Kong kahit na ano pang mangyari. Sila na raw ang bahala sa iyo. Wala naman po akong balak bumalik sa Hong Kong. Lalo na ngayon na may asawa na ako. May trabaho na ba ngayon si Gilbert? Naghahanap pa rin po. Ang hirap naman kasing mag-apply ngayon eh. Tama nga siguro nakarating sa akin na balita na batugan si Gilbert. Walang pangarap sa buhay. Paano kayo nabubuhay kung wala siyang trabaho? Nagbibigay naman po ang mga magulang niya. At saka may konting ipon naman po ako eh. Hindi ba siya nahiya sa edad niyang yan Nakasandal pa rin siya sa mga magulang niya. At ikaw pang bumubuhay sa kanya? Tay, hayaan niyo na lang kami. Ang importante naman po masaya kami at walang problema. Hanggang kailan kayo magiging masaya? Baka kapag wala ka ng pera tsaka lumabas ang totoo niyang ugali. Matagal ko na nga pong kilala si Gilbert. Mabait po siya at mahal niya ako. Bulag ka nga sa pagmamahal mo sa kanya. Sana nga tama ka. Dahil hindi ko siya mapapatawad kapag may ginawa siyang masama sa'yo. Wag na nga po natin yun pag-usapan. Naha-high blood na naman kayo eh. Paano? Hindi rin siya marunong tumupad sa pinag-usapan namin. Kung tungkol po sa paghaharap nyo ng mga magulang niya, baka hindi muna ngayon dahil abala rin sila. Hindi na rin ako umaasa pa pagkatapos ng mga nabalitaan ko. Wag po kasi kayong naniniwala sa mga naririnig nyo sa ibang tao. Mga naninira lang naman sila eh. Nagdadalawang isip ako kung babanggitin ko pa kay Gilbert ang pagdalaw ni Itay ng araw na yun. Hindi ko na rin naman naalala dahil sa dami ng ginagawa ko. Minsan nasa sala ang mag-ina at tinawag ako ni Gilbert. Naupo naman ako sa tabi niya at naghintay sa sasabihin nila. Iha, sa 1 linggo kasi, birthday na nung isa kong apo. Magse-7 na siya noon. Nabanggit nga po ni Mela na malapit na ang birthday niya.
Bala kasi namin siyang paghandaan. Kaya lang alam mo naman na walang trabaho ang mga magulang niya. Hihingi sana ako ng pabor na ikaw na ang gumastos. Maliit lang naman na halaga ang kailangan eh. Sabi ko nga kay inay na kayang-kaya mo yun. Pasensya na, pero kahit may pera pa ako, hindi ko po gagastusan ng birthday ni Mela. Obligasyon po yun ng mga magulang niya. Kung wala po silang panghanda, wag na nilang ipilit. Ang damot mo naman! Bata naman ang paghahandaan, hindi na rin iba sa'yo si Mela. Napamahal na rin po sa akin ang lahat ng pamangkin ni Gilbert. Pero hindi naman tama na sa akin ninyo ipaako ang handa ng bata. May mga magulang naman po siya eh. Buti sana kung wala, maiintindihan ko pa. Kasasabi ko nga lang na walang trabaho, di ba? Mahirap bang intindihin yun? Kung hindi po nila kayang ibigay ang mga pangangailangan ng anak nila, sana po hindi sila bumuo ng pamilya. Aba, sino ka para mangaral ha? Buhay nila yon at labas ka na doon. Baka nakakalimutan mo, sampid ka lang naman dito. Kahit sampid lang po ako rito, nakikisama po ako sa inyo. Alam nyo yan. Isinusumbat mo ba ang mga nagastos mo sa bahay na ito ha? Gilbert, anong klaseng babae ba yung inuwi mo dito? Nakatungtong lang sa Hong Kong, akala mo kung sino na. Tama na nga, Divina. Nanay ko yan para sagot-sagutin mo ng ganyan. Bastos ka ba talaga? Ha? Ganyan ba talaga ang ugali mo? Hindi ko naman binabastos ang nanay mo eh. Tumigil ka na sabi! Bakit kailangan mo akong sampalin? Hindi lang yan ang aabutin mo kapag sumagot-sagot ka pa sa nanay ko. Pinahiya mo ako. Alam nila na may handa na magaganap. Bakit kasi kailangan mong mangako? Wala ka naman palang pera. Dahil akala ko, pamilya na ang turing mo sa kanila, kaya hindi ka tatanggi. Hindi naman natin sila obligasyon na. Sana maiisip mo na kung ano ang meron ako, pinaghirapan ko yun. Ang sabihin mo, madamot ka lang talaga. Madamot! Ang mabuti pa, pauwi mo ng babaeng yan sa kanila. Ayoko magkaroon ng manugang na kasing bastos niya. Maawa naman po kayo sa akin. Gilbert! Huwag mo nga akong hawakan! Lalo mo lang pinapainit ang ulo ko! Nang sumunod na araw, naungkat ulit ang tungkol sa birthday party ng pamangkin niya. Dahil nakainom, nasaktan na naman niya ako. Kung ano-ano rin masasakit na salita ang ibinato niya sa akin. Ilang araw bago ang mismong kaarawan ng pamangkin niya, napilitan na rin ako magbigay ng pera kahit labag sa loob ko. Para tumigil na si Nanay Luisa sa pagpaparinig at para magkaayos na rin kami ni Gilbert. Salamat nga pala iha, dahil pinagbigyan mo ang hiling ng apo ko. Sobrang saya niya, pati ang mga bisita. Wala po yun. Dapat masanay ka na, dapat inuuna ang pamilya kaysa sa sarili. Pera lang naman yan pwede pang kitain. Oo nga po. Huwag ka nga palang lalabas, baka makita ng mga bisita yung mga pasamo. Hindi mo man lang tinakpan ng make-up. Wala naman po kasi akong makeup eh. Kaya mo naman siguro ang mga gawain dito sa kusina. Kailangan rin kasi ako sa labas. Opo, kaya ko na po rito. Iha, sana naman huwag mong pasamain si Gilbert sa pamilya mo. Wag po kayong mag-alala. Hindi po ako magsusumbong sa kanila. Mabuti naman kung ganon. Sige, lalabas na muna ako para asikasuhin ng mga bisita. Sige po. Isinalang ko na lang ang huling lumpia para mailabas na yun. Ginawa yun ng mga hipag ni Gilbert kagabi. Kahit galing sa akin ng perang pinanghanda, hindi ako makakain. Siguro dahil napilitan lang ako na maglabas ng pera. Hanggang gabi nasa kusina lang ako dahil pagkatapos magluto, ako pa rin na nagligpit ng mga ginamit sa pagluluto. Wala nang mga batang bisita ng mga oras na yun. Mga matatanda na lang na nagiinuman. Kasama na si Gilbert at mga kaibigan niya.
Pagkatapos ng mga gawain, nahiga na ako. At mabilis naman ako nakatulog dahil sa sobrang pagod. Ano ang gagawin natin, Gilbert? Lahat ng mga batang bisita kahapon, sumakit ang tiyan. Sigurado ba kayo na dahil sa handa kahapon ng dahilan? Yun ang sabi ng mga magulang. Sabi nila parang maasim na daw yung lumpia. Ang mga hipag mo naman ang nagbalot nun. Hindi ba nila pinalagay sa ref nung gabi? Hindi nga po yata. Mga tanga talaga kahit kailan. Paano kung singilin tayo ng mga magulang na na-ospital ang mga anak? Saan tayo kukuha ng pera? Hindi naman natin gusto yung nangyari. Hay, naku naman. Sumasakit tuloy ang ulo ko. Baka meron pa na itatabing pera si Divina. Kung sakaling may magreklamo, bayaran na lang natin. Palibasa kasi, masama sa loob ng asawa mong magbigay. Kaya ganitong nangyari. Siya talagang malas eh. Kayo kasi itong mapilit eh. Huwag mo na nga akong sisihin. Nangyari na naman eh. Hihintayin ko lang na bumangon si Divina. Puntahan nyo na lang ang mga apo nyo. Kanina pa sila namimilipit sa sakit ng tiyan. Baka kailangan din silang dalhin sa ospital. Hindi ko yata kakayanin na makita silang nahihirapan. Kayanin nyo. Wala namang ibang dadamay sa kanila kundi kayo. Sige na nga, pupuntahan ko na sila. Nang makaalis si Nanay Luisa, tsaka naman ako lumabas ng kwarto namin. Nagkunwari akong kagigising lang at tumuloy ako sa kusina para magtimpla ng kape. Sumunod naman sa akin si Gilbert. Napasarap yata ang tulog ko. Napagod kasi ako kahapon sa pagluluto tsaka sa pagliligpit. Wala ka bang katulong kahapon sa pagliligpit? Wala eh. Ako lang mag-isa. Abala kasi kayo sa birthday party eh. Pasensya ka na kung hindi na kita natulungan. Ayos lang. Hindi rin naman kasi ako makakalabas dahil sa mga pasa ko sa mukha. Patawarin mo sana ako kung nasaktan kita. Hindi ko naman sinasadya eh. Alam mo, Gilbert, kung sasaktan mo lang ako, mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Nakikiusap ako sa'yo. Ayusin natin to. Patatawarin kita ngayon. Pero sa susunod, hindi na. Salamat, Divina. Huwag ka maglala. Hindi na yun mauulit. Habang nag-uusap kami ni Gilbert, humahangos naman na pumasok ang nanay niya. Umiiyak siya at takot na takot. Gilbert, hinihiram ng kapatid mo ang motor. Kailangang madala sa ospital ang pamangkin mo. Tumirik na kasi ang mata. Ano? Ay, teka lang. Kukunin ko yung susi. Ako na magbibigay. Ay, Diyos ko. Huwag niyo naman pong pabayaan ang apo ko. Ano raw ba ang nangyari? Mula pa kaninang umaga, walang tigil ang pagsakit ng tiyan ni Mela. At tapos kanina suka ng suka hanggang sa tumirik na lang ang mata. Kawawa naman. Huwag niyo po sanang mamasamain ang sasabihin ko Pero kung hindi niyo po sana itinuloy ang paghahanda kahapon, hindi po sana ito mangyayari. Isang linggo rin na malagi sa ospital ang pamangkin ni Gilbert. Maraming gamot din ang kailangan bilhin. Gustuhin ko magbigay, tiniis ko na lang para malaman nila ang mga mali nilang ginawa. Ligtas na rin naman sa kapahamakan ng bata at yun ang mahalaga. Inaasahan ko na rin na lalapitan ako ni Gilbert at nanay niya para humingi ng tulong. Hindi katulad nung pilit nila kung hinihingan ng panghanda na sila pa ang matapang. Ngayon naman mukha silang kawawa. Baka meron ka pang pera, Divina. Ang dami pa kasing bibilhin na gamot eh. Pasensya na po kayo na Kahit tingnan niyo pa ang bank account ko, wala na pong natira. Ibinigay ko na para sa birthday ni Mela. Paano yung pang-araw-araw natin dito? Hindi ko rin po alam. Matagal ko na po kasing sinabi kay Gilbert na maghanap na ng trabaho Naghahanap naman ako kaya lang wala nga lang makuha. Talaga bang wala ka ng perang na itatabi? Matitiis ko bang hindi magbigay kung meron ako? Sa iba na lang kayo manghiram, Nay. Nako, mababaon na naman ako nito sa utang. Wala naman akong katuwang sa pagbabayad. Anong gagawin natin? Ay ewan,
Pagod na pagod ako sa puro problema sa bahay na to. Kailan ko ba mararanasan ang guminhawa? Huwag na po kayong umiyak. Makakaraos din tayo. Kailan pa? Lagi na lang nilang naririnig ko sa'yo kahit sa mga kapatid mo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo kumikilos. Divina, hindi mo ba talaga kami matutulungan? Baka naman pwede kang humingi ng tulong sa mga kapatid mo. Magaganda naman ang mga trabaho nila, di ba? Sige, susubukan kong humingi ng tulong sa kanila. Salamat, Iha. Baka pwedeng tawagan mo na sila ngayon. O di kaya i-chat mo na. O sige, tapos tsaka ko ipapabasa sa inyo ang mga chat nila. Dahil alam kong abala ang mga kapatid ko, nag-chat lang ako sa kanila. Kalahating oras din bago sila sumagot. Halos iisa ang tugon nila. Hindi sila maglalabas ng pera kung sa pamilya lang ni Gilbert mapupunta. Ang sasama naman ang ugali nila. Akala mo mga kusino na. Mga wala palang kwenta ang mga kapatid mo. Nasayang lang ang pagpapaaral mo sa kanila. Mga kapatid ko pa rin po sila. Irespeto na lang po natin ang desisyon nila. Hayaan nyo na lang kasi na ang kapatid ko maghanap ng pera. Lagi na lang kasi kayong tagasalo eh. Pati naman ikaw kapag nagkakaproblema, tinutulungan ko. Kaya wala kang karapatan na utusan ako na pabayaan na lang ang kapatid mo. Eh kayo kasi gusto pa maghanda. Yan tuloy nangyari. Huwag na nga tayong magsisihan dito. Maiwan ko na po muna kayo. May gagawin pa kasi ako sa likod bahay. Talaga bang wala ng pera ang asawa mo? Wala na nga po dahil hindi nga niya naibigay ng buwang perang kailangan sa handaan. O paano yan? Wala na siyang silbi sa atin. Meron pa naman po. Kukumbinsihin ko siyang mag-abroad ulit. Malapit na ulit guminhawa ang buhay natin dahil kay Divina. Wala na akong balita kung nasolusyonan na ba nila ang problema. Dahil hindi naman ako nagtatanong. Ang isa pa sa napansin ko, maasikaso at malambing sa akin si Gilbert. Kinukutuban tuloy ako na meron na naman siyang kailangan. Pag-uwi ko nung hapon galing simbahan, nasa sala si Gilbert at halatang hinihintay ako. Ngingiti-ngiti pa siya sa akin. Mabuti naman umuwi ka na. Kanina pa kita hinihintay eh. May sasabihin ka ba sa akin? Meron din kasi akong sasabihin na mahalaga sa'yo eh. Pero mauna ka na. Mukhang excited ka na eh. Meron kasing kakilala si nanay na recruiter. Marami na siyang napaalis dito. Pagkakataon mo na uli na makapag-abroad. Ano? Gusto mo kong umalis ulit para magtrabaho sa ibang bansa? Divina, mahirap ang buhay natin dito. Kung hindi ka alis, pare-pareho tayo magugutom dito. Bakit kasi hindi ka maghanap ng trabaho? Mahirap nga maghanap ng trabaho maliban sa maliit lang ang sahod. Kahit paano, doon sa ibang bansa, makakaipon ka. Pagod na ako magtrabaho sa ibang bansa. Kaya nga umuwi na ako rito eh. Alam nga naman na pare-pareho na lang tayong aasa dito sa mga magulang ko. Gilbert, ikaw dapat ang magtrabaho at hindi ako. Ikaw ang lalaki. Hindi ka ba nakakaintindi, ha? Wala nga akong mahanap na trabaho. Dahil hindi ka naman naghahanap eh. Puro ka lang naman tambay dito sa bahay, tsaka mga barkada. Akala mo ba hindi ko pa nahahalata na tamad ka lang talaga? Tamad na akong tamad. Sa ayaw ko magtrabaho eh. Oh, edi inamin mo rin. Hindi ka ba nangihinayang, ha? May recruiter na tutulong sa'yo. Ayoko nga sabi. Tsaka isa pa, hindi na rin ako makakapag-abroad. Babagsak din ako sa medical. Bakit? May sakit ka ba? Wala akong sakit. Buntis kasi ako. Ano? Oh, yan oh. Kung hindi ka naniniwala. Pumunta muna ako sa klinik bago tumuloy magsimba. May hinala na ako dahil ilang araw na akong nahihilo tsaka nagduduwal sa umaga. Oh, bakit parang hindi ka yata masaya? O baka mas magiging masaya ka kapag nagtrabaho ulit ako sa ibang bansa?
Uy, hindi naman sa hindi ako masaya. Kaya lang, bakit ngayon pa? Paano natin bubuhayin ang anak natin? Simple lang. Pagtrabaho ka. Siguro nga, kailangan ko na magtrabaho. Dapat nga noon pa eh, para may ipon na tayo. Siya nga pala, maselan ako magbuntis. Siguro dahil may edad na ako. Hindi ako pwedeng gumawa ng mabibigat na bagay dito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Hindi mo muna kailangan gumawa dito sa bahay. Ako na lang ang bahala. Inalalayan pa ako ni Gilbert hanggang makapasok sa kwarto namin. Marami rin siyang tanong tungkol sa pagbubuntis ko at kung ano ang mga bilin ng doktor. Napangiti rin ako dahil alam kong totoong nag-aalala siya sa akin. Pinagpahinga na lang niya ako at siya na lang daw ang bahala sa paghahanda ng hapunan namin. Lumabas muna siya ng bahay at saka nagsindi ng sigarilyo. Dumating naman ang nanay niya na masaya. O ano, nakausap mo na ba si Divina? Oo, Nay. Mabuti naman. Nakausap ko rin kanina yung recruiter. Nabanggit ko kasi na nag-abroad na dati si Divina. Mabilis lang pala siya makakaalis. Baka nga 2 linggo lang. Hindi na pwede mag-abroad si Divina. Ha? Oy, bakit naman? Akala ko ba ikaw ang bahalang kumumbinsi sa kanya? Buntis si Divina eh. Ha? Bakit ngayon pa? Yun na nga eh. Pambihira ka naman kasi. Bakit mo binuntis? Alam mo naman ang plano natin eh. Hindi ka nag-iingat. Malay ko ba naman na mabubuntis pa siya sa edad niyang yun? Sayang naman kung hindi siya makakaalis. Siya na lang ang pag-asa natin para guminhawa. O anong gagawin ko? Buntis na siya. O ilang buwan na daw ba? 2 buwan pa lang daw. Dugo pa lang naman yun. Pwede pa yun ipatanggal. Painumin mo na lang siya ng gamot para malaglag. Baka hindi pumayag si Divina. Ano ba ang mas mahalaga sa'yo? Ang makaalis siya o ang magiging anak ninyo? Ang problema, hindi papayag si Divina. Nasa pamamahay natin siya. Dapat ikaw ang masunod. Mas lalo rin tayong mahihirapan kung itutuloy niya ang pagbubuntis niya. Wala kang ang trabaho eh. Oo, sige. Sasabihin ko sa kanya. Huwag mo lang sabihin sa kanya. Kundi yun kamo ang plano mo. Oo, tama naman ang sinabi niyo. Ngayon pa nga lang hirap na tayo. Magdadagdag pa. Pagod na nga ako sa katatrabaho eh. Kung hindi ninyo ako mabigyan ng kaginhawaan, hayaan mong si Divina ang magbigay nun sa akin. Hindi ko alam na makakatulog pala ako. Paggising ko, madilim na sa labas. Kumakalam na rin ang sikmura ko kaya bumangon na ako. Lumabas ako ng kwarto namin. Naabutan ko si Gilbert at nanay niya sa sala. Tutuloy na sana ako sa kusina nang tawagin ako ni Nanay Luisa. O Nay, may kailangan po ba kayo? Nabanggit kasi ni Gilbert sa akin na nagdadalang tao ka raw. Opo Nay, magkakaapo na ho kayo sa amin. Marami na akong apo at hindi na kailangan dagdagan, lalo na mahirap ang buhay. Ano pong ibig ninyong sabihin? Dugo pa lang naman yan eh. Huwag mo lang ituloy ang pagbubuntis mo. Alam mo lang ibig kong sabihin. Alam niyo po ba ang sinasabi niyo, ha? Kasalanan ang gusto niyong ipagawa sa akin. O saan ka kukuha ng panggastos mo sa panganganak mo, ha? Sa gatas at diaper, iaasa nyo na naman ba sa akin? Kaya nga po maghahanap ng trabaho si Gilbert para buhayin kami. Maliit lang ang sahod dito kumpara sa ibang bansa. Kaya niyo gustong mawala ang ipinagbubuntis ko. Dahil gusto niyong bumalik ako sa ibang bansa. O di ba galing ka na doon? Wala namang masama kung babalik ka. Wala na po akong balak bumalik doon. Kahit hindi pa ako buntis, hindi na ako babalik sa abroad para magtrabaho. Hindi ka rin talaga nag-iisip, ano? Ayaw mo bang guminhawa ang buhay mo? Baka ang ibig niyong sabihin, para guminhawa ang buhay niyo. Hindi po ako tanga para hindi malaman ang iniisip niyo.
Gilbert, pagsabihan mo nga itong asawa mo. Kung asawa ng anak ninyo ang turing nyo sa akin, hindi nyo hihilingin na ipalaglag ang dinadala ko. Divina, makinig ka naman sa akin. Para din naman sa atin to eh. Mag-iipon ka lang doon at pagkatapos, saka natin itutuloy ang plano natin. Huwag mo nga akong inuuto. Hindi nyo ako makukumbinse kahit anong mangyari. Divina, ay, bumalik ka rito. Mag-usap muna tayo. Divina! Ang tigas ng ulo niya. Baka mamaya, bumalik siya sa pamilya niya. Hindi siya babalik doon. O paano yan, anak? Hindi na talaga siya makakapagtrabaho sa ibang bansa. Akong bahala. Kung kinakailangang akong magpainom sa kanya ng gamot, gagawin ko. Ilang araw na akong nauubusan ng pagkain. Hindi ko alam kung sinasadya ba yun ng mga kasama ko sa bahay. Napilitan na lang tuloy akong mangutang sa tindahan. Mabuti na lang mabait ang may-ari. Sinabi ko rin kasi na buntis ako at laging nagugutom. Isang araw umuwing lasing si Gilbert. Kanina pa niya akong tinatawag. Dahil matagal akong nakalapit, pinagbuhatan niya ako ng kamay. Wala ka na nga silbi. Ang kupad mo pang kumilos. Alam mo naman ang kalagayan ko eh. Wala akong pakialam kung buntis ka. Kung sasaktan mo lang ako, mabuti pang umuwi na ako sa pamilya ko. Ganon ha? Halika nga rito. Bitiwan mo ang buhok ko! Ano ba? Nasasaktan ako! Pagkakataon mo na sanang makaalis, nabuntis ka ba? Gilbert, maawa ka naman sa akin! Kailangan mawala ang batang yan. Hindi ako papayag na hindi ka makakaalis. Mag-asawang sampal ang binigay sa akin ni Gilbert. Nang matumba ko, sinipa-sipa pa niya ako. Tinakpan ko ang tiyan ko para protektahan ng sanggol. Tinigilan lang niya ako nang hindi na ako makagalaw. Hanggat nandito ka sa pamamahay namin, susunod ka sa akin. Maawa ka naman! Anak mo rin to! Huwag ka sanang magpasulsul sa nanay mo! Ayaw mo kasi maging praktikal. Pwede naman tayong gumawa ulit pagbalik mo. Bakit hindi na lang ikaw ang magtrabaho sa ibang bansa? Para malaman mo kung gaano kahirap. Ikaw nga ang gusto kong umalis eh. Bakit akong pinagtutulakan mo? Para sa may masamang mangyari sa anak ko, hindi kita mapapatawad. Kayo ng nanay mo. Yun nga intensyon ko eh. Ang mawala ang sanggol na yan. Ang sama mo! Napakasama mo! Hayop ka! 2 araw na akong hindi lumalabas ng kwarto. Masakit din ang puson ko at balakang. Nararamdaman kong wala ng buhay ang nasa tiyan ko. Gusto ko sanang lumabas para humingi ng tulong pero nakabantay naman si Gilbert at nanay niya. Hindi ako makapaniwalang may mga taong kasing sama nila. Kinuha ko ang cellphone na tinatago ko. Akala ni Gilbert hindi ko pa to natutubos pero nakuha ko na matagal na. Talagang tinatago ko lang. Nagchat ako kay Tay na sunduin na niya ako dito at kailangan ko ng tulong. Tumawag din ako pero walang sumasagot. Ano na ang lagay ni Divina? Hindi siya nagsasalita eh. Namumutla na nga siya. Baka nakuna na siya. Hoy, di mabuti. Paano kung magmatigas pa rin siya na umalis kahit na wala na ang sanggol sa sinapupunan niya? Ay, kayo itong nagpupumilit na kailangan malaglag ang dinadala niya eh. Ang nasa isip ko lang kasi ang makaalis siya. Paano kung halimbawa nakaalis siya
Pero hindi naman niya tayo padalhan dahil sa galit siya. Oo nga no. Baka mamaya, pamilya lang niya makinabang. Palpak talaga ang plano natin. Pupuntahan ko lang si Divina. Naramdaman ko ang pagpasok ni Gilbert pero hindi ko siya tiningnan. Lumapit din siya at kinakausap ako pero hindi ako sumasagot. Hanggang sa lumabas na lang ulit siya. Ano nangyari? Hindi siya sumasagot eh. Tulala lang siya. Hindi rin niya kinain yung pagkain na dinala ko sa kanya. Kung dadalhin natin siya sa ospital, baka naman magsumbong siya na sinasaktan mo. Sigurado yun. Ayokong makulong, Nay. Hindi ka makukulong. Suyuin mo na lang ang asawa mo. Sabihin na hindi mo na siya pipilitin pang mag-abroad. Paano ko nga pala yun gagawin? Hindi nga siya nagsasalita. Bantayan mo na lang siya. Huwag kang aalis sa tabi niya. Magtatanong ako sa mga kapitbahay natin kung anong mabuting gawin. Sige, Nay. Nang maiwang mag-isa ang nanay ni Gilbert, hindi na niya maitago ang pag-aalala. Palakad-lakad din siya habang nag-iisip kung kanino lalapit para humingi ng tulong. Naisip niya ang asawa, pero wala namang kasing pakialam yun. Lumabas na lang siya para magpahangin. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon. Pero natigilan siya nang makita ang isang matandang lalaki na bumaba ng tricycle at naglakad palapit sa kinaroroonan niya. Parang pamilyar siya sa akin. Nandito ako para sunduin si Divina. Ha? Ikaw ba ang ama ni Divina? Nasaan ang anak ko? Nasa kwarto nila. Hindi kasi magandang lagay niya. Ilang araw na siyang may sakit. Iuwi ko na siya sa amin. Teka lang. Kasama niya ngayon si Gilbert at inaalagaan naman siya. Hindi mo na kailangang iuwi ang anak mo. Samahan mo na lamang ako sa kanya. Kung ayaw mong pati ikaw, ireklamo ko. Baka akala nyo hindi ko alam na minamaltrato ni Gilbert ang anak ko. Hindi totoo yan. Mahal na mahal ni Gilbert ang anak mo. Malalaman natin. Hoy! Huwag ka munang pumasok! Hintayin mo ako! Divina! Divina! Nandito na ako, anak! Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Nasaan si Divina? Ha? Nandiyan ba siya sa loob? Nagpapahinga po siya, Tay. Huwag kayong pumasok. Divina, ano nangyari sa'yo? Tay, hayaan niyo akong magpaliwanag. Anong ginawa mo sa anak ko? Hayop ka! Tama talaga ako na hindi siya mapapabuti sa'yo! Huwag mong saktan ang anak ko! Isama mo na si Divina! Walang kasalanan ng anak ko sa kanya! Magbabayad kayo ng mahal oras na malaman ko kay Divina ang totoong nangyari sa kanya! Dinala ko ni Itay sa ospital at dun ko nakumpirma na nakunan ako. Wala akong magawa kundi umiyak na lang. Ilang araw din ako namalagi sa ospital. Dinalaw rin ako ng mga kapatid ko at ni Tia Maring na humingi ng tawad sa akin. Nawala man ang baby ko. Naramdaman ko naman na mahal ako ng pamilya ko. Hanggang makauwi ako sa amin, alagang-alaga ako ng madrasta ko. At lagi rin may pasalubong ang mga kapatid ko kapag umuwi. Sa kabila ng ginagawa nila, hindi pa rin nabura sa akin ang ginawa ng mag-ina. Alam ko na puro galit ang nasa puso mo ngayon. Hindi naman kita masisisi. Hindi lang po ako galit, kundi nahihiya rin ako sa sarili ko. Sa edad kong to, nagawa ko pang magpaloko. Nagmahal ka lamang ng maling lalaki. Tay, gusto kong gumanti. Pero hindi ko po alam kung paano. Ipaubaya mo na sa akin ang gusto mong paghihigante. Ako na ang bahala sa kanya. Ano pong gagawin ninyo sa kanya? Tsaka mo na malalaman. Pero siguradong hindi nila makakalimutang mag-ina mangyayari. Gusto ko rin po, Tay, na magpasalamat sa inyo. Akala ko noon, hindi ako mahalaga sa inyo eh. Mahalaga ka sa amin ng mga kapatid mo, anak. Alam ko na natatakot kang mag-isa. Dahil iniisip mo ngayong tapos na mga kapatid mo. Wala ka ng halaga. Nagkamali po ako. Akala ko
Sa piling ni Gilbert, magiging masaya ako at magkakaroon ng sariling pamilya. Ginamit lang pala niya ako dahil sa pansarili niyang interes. Kalimutan mo na si lahat ang nangyari sa'yo. Hindi po ganun kadali. Pero pipilitin ko, Tay. Kapag nandyan na yung mga kapatid mo, makipagkwentuhan ka para hindi ka naiinip, anak. Nitong mga nakaraang araw, napapansin ko na laging umaalis si Itay. Hindi rin alam ni Tia Maring kung saan siya pumupunta. Basta raw malapit sa shortcut pero hindi alam kung kaninong bahay. Samantala, mula nang manggaling si Itay sa bahay ni na Gilbert, hindi na mapakali ang nanay niya. Nagtataka na rin ang anak kung saan ito pumupunta. Sana naman kayo nang galing, Nay. Naghanap ako ng magaling na albularyo. Sino ba may sakit? Wala pa sa ngayon. Gusto ko lang kasing malaman kung ano ang pwedeng pangontra. Kaya lang, bigo akong makahanap. Nito mga nagdaang araw, kakaiba kinikilos nyo eh. Ano ba nangyayari sa inyo? Anak, puntahan mo si Divina. Humingi ka ng tawad sa kanya at pati na rin sa tatay niya. Kahit lumuhod ako sa kanya, hindi na niya ako patatawarin. Mabuti nga hindi niya ako sinampahan ng kaso dahil sa ginawa ko sa kanya. Kaya hindi sila nagreklamo dahil mas matinding ganti ang pinaplano nila. Ha? Ano namang ganti? Hindi mo lubos na maiisip, anak. Kaya kung ako sa'yo, puntahan mo na si Divina bago mahuli ang lahat. Hindi ako susunod hanggat hindi nyo ipinapaliwanag ang kinatatakutan nyo. Mangkukulam ang tatay ni Divina, anak. Ha? Ano? Sigurado ba kayo dyan? Oo, anak. Nakilala ko siya nung pumunta siya dito dahil sa peklat sa kanang pisngi niya. Nasunog yun ang tangkain niyang iligtas ang nanay niya mula sa nasusunog na kubo. Yung kwento sa shortcut na daan, totoong nangyari yun. Akala ko hindi yun totoo. Sinabi ko lang yun dahil gusto ko nang kalimutan ang pangyayaring yun. Kahit kasi mangkukulam ang nanay ni Romy, mabait siya at walang sinasaktan na kahit sino. Pero ang ama ko at ang iba pa, gusto siyang patayin. Sigurado po ba na namana ni Tatay Romy ang pagiging mangkukulam ng nanay niya? Oo, nasisiguro ko. Ay, sana mapatawad nila akong mag-ama. Kaya nga puntahan mo na si Divina. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Para hindi mainip sa bahay, paghahalaman na lang sa likod ng bahay namin ang pinagtutuunan ko ng pansin. Minsan habang nagtatabas ako ng damo sa parte ng lupang tatamnan ko, lumapit si Tia Marie. Para sabihing dumating si Gilbert at gusto kong kausapin. Ayoko sana. Pero mas nanaig sa akin na malaman ang dahilan ng pagpunta niya. Salamat naman at pinagbigyan mo ako na makausap ka. Nandito bang itay mo? Wala siya. Sabihin mo na ang kailangan mo. Marami pa kasi akong gagawin eh. Patawarin mo sana ako, Divina, sa mga nagawa ko. Pinagsisisihan ko na yun. Yan lang ba ang ipinunta mo? Ang sagot ko, panahon na lang siguro ang makakapagsabi kung magagawa pa kitang patawarin. Divina, luluhod ako sa harapan mo kung kinakailangan. Hindi na kailangan, Gilbert. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang babalik dito. Meron pa kasi akong gustong sabihin sa'yo eh. Tungkol to sa tatay mo. Ano naman ang tungkol sa tatay ko? Ang tatay mo ay isang Isang ano? Isa siyang... Ang tatay mo, isang... Ano nga? Bakit ba hindi mo masabi-sabi? Napipilipit kasi hindi lang ako eh. Parang may pumipigil sa akin na sabihin sa'yo ang totoo. Inaabala mo na ako. Mabuti pa umalis ka na lang. Ay, sandali lang, Divina. Kailangan mo itong malaman. Ano ang gusto mong sabihin sa anak ko? Ay, Tatay Romy. Pumasok ko na sa loob ng bahay, Divina. Divina, huwag mo kong iwan sa tatay mo. Bakit ka ba natatakot sa akin? Ay,
Alam ko na po kung ano kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo ako sasaktan. Ngayon nagmamakaawa ka. Samantalang sa anak at apo ko, hindi ka man lamang naawa. Maniwala po kayo. Hindi ko yung sinasadya. Huli na para humingi ng tawad. Umalis ka na. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Sinabi nang umalis ka na! Anong tunog yun? Ang magiging bangungot mo habang buhay! Natatakot namang umalis si Gilbert na para bang may humahabol sa kanya. Pagdating sa kanila, nagkulong na lang siya sa kwarto niya. Naririnig pa rin niya ang tunog na hindi niya may paliwanag kung saan nanggagaling. Ilang araw nang nasa kwarto lang niya si Gilbert. Hindi kumakain at hindi rin umiinom ng tubig. Labis na ang pag-aalala ng nanay niya. Lumabas lang siya ng kwarto nang marinig na umaandar ang motor niya. Anak! Saan ka ba pupunta? Bumalik ka dito! May nakikialam kasi sa motor ko eh. Ito na nga lang ang alaala ni Divina sa akin eh. Hayan lang ang motor mo. Walang makikialam niyan dahil nasa iyo ang susi. Ano yun, Nay? Alin bang tinuturo mo? Wala naman akong nakikita ha. Yung lumilipad sa langit. Wala nga akong nakikita. Tara na sa loob ng bahay. Pinagtitinginan na tayo ng mga kapitbahay eh. Naku, Nay! Sasalakayin na tayo! Takbo! Kailangan natin magtago! Ano ba ang nangyayari sa'yo? Ito na kaya ang umpisa ng sumpa. Bakit ba kayo umiiyak, Nay? Natatakot ba kayo? Hindi niya na tayo masasaktan. Nandito na tayo sa loob ng bahay eh. Aga ko lang sanang nalaman na siya palang tatay ni Divina. Hindi na sana aabot sa ganito. Kilala niyo si Tatay Romy? Oo, anak. Malaki ang kasalanan ng lolo mo sa kanya at malaki rin ang nagawa mong kasalanan sa anak niya. Humingi na po ako ng tawad kay Divina, kaso ayaw niya akong patawarin. Malaki kasing naging kasalanan natin sa kanya. Oo nga, malaking kasalanan natin. Magtago na lang tayo para hindi nila tayo parusahan. Anak ko, labanan mong nangyayari sa'yo. Matanda na kami ng tatay mo. Sino na lang ang mag-aalaga sa'yo kapag nawala kami? Kaya ko na pong alagaan ang sarili ko, Nay. Maghahanap ako ng pwedeng gumamot sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi ka gumagaling. Nakahanap naman si Nanay Luisa ng albularyo pero hindi nito tuluyang mapagaling si Gilbert. Masyado raw malakas ang kapangyarihan ng kumukulam sa anak. Paminsan-minsan matinong kausap si Gilbert gaya ng mga oras na yon. Maayos siyang nakakausap ng nanay niya. Ilang beses akong bumalik kina Divina. Ayaw na talaga niya ako makita. Hayaan mo na lang siya, iho. Isipin mo na lang kung paano ka gagaling. Hindi na po ako gagaling, Nay. Magtiwala ka lang. May awa ang Diyos. Tignan niyo yung tiyan ko. Anong nangyari dyan? Bakit ka nagkasugat? Tuwing natutulog ako, nananaginip ako na kinakain ng mga insekto ang laman sa tiyan ko. Sa tingin ko, hindi lang yung basta panaginip. Wala na bang katapusan ng pagpaparusa sa'yo? Mabuti pang mamatay na lang ako kaysa ganito. Ayoko rin kasi kayong nakikitang nahihirapan. Parusa na rin ito sa akin. Hindi ako naging mabuting huwaran sa inyong magkakapatid. Nay, mahal na mahal ko kayo. Patawarin niyo ako kung hindi ko kayo nabigyan ng magandang buhay na pangarap niyo. Hindi na yun mahalaga sa akin. Ang gusto ko lang, gumaling ka, anak. Ayoko na ng ganitong buhay. Hindi ko kaya. Anak, kung ano man yung pinaplano mong gawin, huwag mong itutuloy. Maawa ka sa akin. Hirap na ako sa kalagayan ko, Nay. Hindi ko na kaya ang kahihiyan na nararanasan ko sa ibang tao. Huwag mo na lang silang pansinin. Totoo naman eh, nababaliw na ako.
Dahil lang yun sa kulam, kaya ka parang nasisiraan ng bait. Mas naniniwala sila na karma daw to sa akin dahil sa ginawa ko kay Divina. Totoo naman, di ba? Pinagsisisihan mo na ang mga nagawa mo. Pero hindi sapat para patawarin nila ako. Ako ang kakausap kay Divina. Baka sakaling harapin niya ako. Mag-aaksaya lang kayo ng oras nyo. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. Nanginginig ka na naman eh. Nandyan na naman kasi ang tunog na lagi ko naririnig eh. Sasamahan kita sa kwarto hanggang makatulog ka. Parang batang kinantahan pa ng ina ang anak hanggang makatulog ito. Tinawag muna ni Nanay Luisa ang isang anak para bantayan ng kapatid. Ang paalam niya pupunta siya sa bahay namin. Magbabaka sakaling harapin ko siya. Nang mga oras na yon, kauuwi ko lang galing simbahan. Naabutan ko si Nanay Luisa sa harap ng gate namin. Nay Luisa? Ano po ang ginagawa niyo rito? Divina, salamat naman nakita kita. Pwede ba kitang kausapin kahit sandali lang? Sige po, tuloy muna kayo. Kahit dito na lang sa bakuran ninyo tayo mag-usap. Ano ho bang sadya niyo? Tungkol kay Gilbert, hirap na ang anak ko. Awang-awa na ako sa kanya. Ano pong nangyari sa kanya? Kinukulam siya. Sino po ang gumagawa nun? Pinatingnan niyo na ba siya sa albularyo? Oo, pero hindi siya kayang pagalingin. Masyadong malakas ang taong gumawa nun sa anak ko. Naniniwala ako na ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Sabihin niyo po kung paano ako makakatulong. Kausapin mo ang tatay mo. Sabihin mo, nabawiin na ang sumpa kay Gilbert. Ano? Ang itay ko ang kumukulam kay Gilbert? Oo, iha. Ilang beses siyang pinakiusapan ni Gilbert, pero matigas ang puso ng tatay mo. Hindi ko alam na may kakayanang mangulam si itay. Tatanawin kong malaking utang na loob ang gagawin mong ito, iha. Kahit ako na lang ang parusahan ninyo. Matanda na rin naman ako. Wala lang mawawala pa sa akin. Sandali, iha. Tumatawag ang anak ko na nagbabantay kay Gilbert. Sagutin niyo po muna. Hello? Bakit ka tumawag? Ay di ba sabi, ano? Ang kuya mo? Ha? Hindi! Ano pong nangyari? Si Gilbert, tumakas daw sakay ng motor niya. Sinundan nila hanggang sa may shortcut. Binangga daw ang motor sa puno. Gilbert! Gilbert, bakit mo ginawa yun? Bakit? Gabi-gabi akong nasa burol ni Gilbert hanggang sa mailibing siya. Kahit man lang sa pamamagitan nun, maiparamdam ko sa kanya na pinapatawad ko na siya sa mga nagawa niyang kasalanan. Pagkatapos din ng libing, tsaka kami nakapag-usap ni Itay. Inamin niya sa akin na kinulam niya si Gilbert para maipaghiganti niya ako. Patawarin mo ako, anak, kung nakadagdag pa ako sa bigat ng kalooban mo. Aaminin ko na mas masakit ang nangyaring pagkamatay ni Gilbert. Pero wala na ho tayong magagawa eh. Mas pinili niyang kitlin ang sarili niyang buhay. Parang ako na rin ang pumatay sa kanya. Maintindihan ko kung hindi mo ko mapapatawad, anak. Kahit ano pa ang nangyari, tatay ko pa rin po kayo. Pinatawad ko na kayo, kaya patawarin niyo na rin ang sarili niyo. Mangako din kayo na hindi na kayo ulit gagamit ng karunungang itim para makapanakit ng kapwa. Nangangako ako sa iyo. Hindi na ako ulit gagamit ng karunungang itim. Isasama ko na ito hanggang sa hukay ko. Salamat po, Tay. Mas pinili ninyo ang kabutihan. Alam ko naman na
nadala lang kayo ng galit dahil sa nangyari sa akin. Kahit ilang taon na ang nakakalipas, meron pa rin kirot sa puso ko. Naiwan sa isip ko ang mga tanong. Paano kung pinatawad ko na lang si Gilbert? Paano kung hinarap ko na lang siya nung ilang beses na pumunta sa bahay namin? Pero ganun talaga. Laging nasa huli ang pagsisisi. Hindi man naging maganda ang buhay pag-ibig ko, marami rin naman ako natutunan. Laging magpatawad kahit gaano mang kasama ang ginawa sa atin ng isang tao na naging bahagi na ng buhay natin, lalo na kung nagsisisi naman siya. Baka kasi sa mga susunod na araw hindi na pala natin siya makakasama. Na isa pala yung pahiwatig na hanggang doon na lang siya. Maraming salamat po, Miss Gwen, sa pagbasa ng aking kwento. Sana may napulot na aral ang mga kapwa ko taga-subaybay. At nakapagbigay na rin ako ng inspirasyon sa mga kapwa ko OFW. Wakas.